Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Siyempre, happy New Year sa inyong lahat. Welcome 2026. More blessing to come sa inyong lahat. January 4 to 10, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na i-read nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ay yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ang pagbabago na ito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito para magkaroon kayo ng idea kung ano mga dapat maging aware kayo or change of decision or makatulong man sa inyo. Pero kung gusto mo na positive lang, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan muna natin na kung ano makikita ko. Magkakaroon kayo ng pag-uusap or magkakaroon ng mga union or may mga partnership situation na mga ganap o mangyari sa iba dito. Pero mag-ingat ka. Pwede itong tao na to is may distance, no? Ako nakikita. Pwede may mga kasosyo ka, ganyan, o kaya magkakaroon ka ng communication with someone who is in a distance na connected ang pera. Or maaaring nagkaroon ka ng pag-uusap, ganyan, or commitment when it comes to related to a money. Pwede nasa ibang bansa, probinsya, or kalapit baryo. Yun na nakikita ko dito. May mga struggle situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa tatlong lalaki. Pwedeng anak mo ito, kapatid mo ito, dalawa or tatlo kayo, or pwedeng kung sino man ito, no? Sa iba sa'yo. Pwedeng isa ka dito. Pwedeng ikaw ito. And then, magkakaroon ka na connected sa dalawang lalaki. Ganyan. And then also, sa iba naman sa inyo, is may taong makikipag-usap ka or makikipag-usap siya sa'yo. Maaring nahandito rin yung sitwasyon na magkakaroon ka ng connection either to an advisor, interview, doctor, lawyer, judge, consultant, ano ba pwede? Kung ano man yan. Yun na nakita ko. And then also, may mga union ako na nakikita sa inyo. May mga travel ako na nakikita sa inyo. Or maybe you are thinking about something traveling within the 6 days, 6 weeks, 6 months. Nangyari na o mangyari pa lang yan. O pwedeng by, or kung ano yung sinabi ko, yun ano nakikita ko. Pero babalik ang iyong confidence. Maybe there's a cycle of situation na magtatapos sa buhay mo. Magkakaroon ng transformation, may mga bagong magbubukas sa pintuan, or magkakaroon ng mga unexpected change. Sa iba sa inyo is may paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat. Pwedeng lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng bahay, ng place, or you're thinking about doon, or may lilipat, or may ililipat. Pwedeng ganon. Sa iba sa inyo. May mga bahay ka na daw na focusan this time. And dito, nakikita ko sa'yo dito, you are more on thinking about stability in life. Siguro, hindi yung point na gusto mo na mag-business, ganyan. Iba sa inyo, tarot reader, or nahandoon yung situation na you are more on trust to your intuition this time. May mga tao na hindi ka rin gusto, or may tao na hindi ka gusto. Dito sa nakikita ko dito, magkakaroon ng transformation sa buhay mo. Ang nakikita ko rin dito is mas more ka magiging devoted at mas more ka mag-focus sa mga bagay na gagawin mo na this time. Mas gagamitin mo na ngayon this time yung utak mo than to your heart. It's very good ano kasi may mga ikakat ka na rin sa buhay mo eh. Parang nahadon ka rin sa sitwasyon na as more magiging matalino ka this time. It's good naman kasi hindi pa rin naman nawawala yung bait mo. Yun, ang nakikisingle yung iba dito. Yun. Magkakaroon ng mga gathering. May mga tao na makichill-chill. 8, 14, 29, 31, and 34. Meron tayong Sagittarius, Leo, Cancer,
Libra, and Virgo. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na siguro andito ka sa point na may meron ka nga lungkot or emotions man yan or mga o yun, unay ko yun, ganun, na maaring hindi mo ipinapakita sa iba. Para ipinapakita mo lang sa iba na masaya ka. Pero kung tutuusin dito is may mga emotional ka na nararamdaman. Maybe you're hiding your feelings sa iba sa inyo. And then also, nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation na maaring itong mga tao na to is yung mga tao na nagbigay talaga sila ng painful sa'yo. No? Ang iba sa inyo, ganon. And then also is, iba dito, tarot reader nga. Or maybe you are connected to someone who's nagtatarot. Ganyan. And then also, ang sabi dito, mag-trust ka lang daw sa intuition mo. Sa ngayon is nahandoon na kailangan mo na daw panindigan or nahandun yung paninindigan mo this time to focus. Kailangan mo na competent, focus to your purpose, sa mga i-main concern mo ngayon. Pagbabalik ng bagong sigla, ang nakikita ko sa'yo dito. And maaring nahandun talaga yung thinking about business, negosyo, ganyan, finances. Nandun ka sa point na yon. Ako nakikita, magkakaroon mga kasiyahan, papuri, pasasalamat. Ako nakikita, may mga papasok sa'yo na pera. Kumaga, there's a gain of wealth or abundance is coming din. Magkakaroon, kumaga may mga magbubukas talaga na bagong pintuan sa'yo, kaliwanagan. Success and victory is coming, happiness also, as yung may mga malalaman ka pa daw na katotohanan. Pwedeng sa sarili mo or pwedeng with something. Pwede may mga magre-reveal, pwedeng gano'n, or pwede rin na doon yung point na mas more ka may enlighten this time sa iba sa inyo. Kuhanin mo lang yung sa'yo. Positive outcome is coming sa iba sa inyo. May mga kaliwanagan na, no, in some aspect of your life. Also, gain of wealth is coming. Congratulations. Mag-ingat ka pa rin kasi may mga tao pa rin na nagmamatsyag sa iyo. Someone also is wearing a mask, no? Maaari may mga nagpapanggap na tao na nasa paligid mo. Makiramdam ka at malakas na may pakiramdam mo, Aquarius. Alam mo, nakilala mo to. May mga pangliling lang, mangliling lang o lilinglangin ka. Sama ni sneaky. There's a loss, hoping hindi ito yung loss ng loss. Maraming klase ang loss. Diba? Loss of money, loss of trust, loss of someone, loss of hope, loss of pet, loss of valuable things, pwedeng ganun. Basta there's a loss. Sa iba sinyo is may sakit or may mga mararamdaman kayong sakit or maybe may sakit ako nakikita. Pero, ate, magiging okay ba? Magiging okay naman siya kasi there's a recovery situation naman ako na nakikita dito. Yun ang nakikita ko dito. Pwede rin na may mga sakit pa na ma-discover ka. Pero, ate, mag-okay. O, magiging okay kasi andito si Sun eh. Huwag ka mag-alala pa rin doon. No? May mga as long as maagapan mo. And then also is may bagong simula. Merong pagtatapos. Yung iba sa inyo ay may depression o nakakaramdam ng depression. May pag-aalala rin to, no? Pero magkakaroon sa'yo ng transformation. Tingnan, iPad natin na to. Napatay. Tingnan natin energy mo. Your energy. Ba, gandara. Meron kang travel nga. Malayo man o malapit yan. Ace and Ace. Okay, dito sa sitwasyon mo, energy mo, mas more on magiging mas more kang magiging, tawag ito? Magiging thinky. Tama ba Tagalog ko? Papalaisip. Well, palaisip ka naman. Siguro di sa mas more kang magiging palaisip. Yun na nakikita ko dito.
Yan, maaaring mahadun ka sa point na magkakaroon ka ng mga doubt sa sarili or mga doubt sa mga taong kakausap. Para hindi ka na ganun magiging trusted. Parang nahadun ka na sa point mo na totoo kaya ito? Parang nahadun ka na sa point, baka niloloko lang ako nito. Yan, magkakaroon ka ng mga ganun sitwasyon. Yan, may mga doubt, may mga takot na baka ganito, baka ganyan. Maganda naman yun kasi mas you're using your vision, tsaka you're using your intuition this time. Mas good yun kaysa naman sa maloko ka, diba? Na tulad ng dati. Pero good yun. Pero dito, alam mo ba, merong sikreto or may mari-reveal na sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng may malalaman ka na isang katotohanan or pwedeng kung ano man yan, basta may malalaman ka. Sabi dito. And also, ang energy na nakikita ko sa'yo dito, hoping hindi lahat. Ganyan, medyo may pagkalito na nararamdaman, maaaring nalilito ka, nandun yung mga emotions, or may iba dito is, maaaring may mga danger anxiety, ganyan. Sa iba sa inyo, may mga bagay kayo na gusto nyo i-pursue, or gusto nyo gawin, so maaaring hindi nyo ma-pursue, maaaring nagdadalawang isip pa kayo doon, sa iba sa inyo. And also, energy mo, magkakaroon ka daw ng yung iba dito siguro na-imbalance kayo. Nag-exercise ba kayo? Kung may mga action kasi ako na parang hindi mo na-actionan dito sa sitwasyon. Hindi ko alam kung this is related to a walking, activity, mga ganyan. Creation, yan. May mga motions na hindi nagagawa, actions na hindi nagagawa. Basta mag-trust ka sa intuition mo dito. Merong dito tulad na sinabi ko kanina, yung betray. Diba dito is may mga travel, malayo o malapit. Ano parating kay Aquarius? Pwede rin na may ko-connect sa'yo na nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, nakalapit baryo, or ikaw ang ko-connect. So, magkakaroon ka ng connection. Yung energy mo. May mga communication ako na nakikita sa'yo na magaganap. So, magagaling doon sa mga yun. Parating. Universe pwedeng okay. Parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon, meron kang meron kang pamumunuan or parang there's a leadership situation ako na nakikita sa'yo sa mga taong malapit sa'yo. Siguro, ikaw yung magli-lead, then may magpa-follow, pwedeng gano'n. Magkakaroon ng pag-uusap-usap. Ako nakikita dito. Meron ka daw, ikabibigla o ikagugulat na darating o ikakashock by this week. Yun. Actually, may reconciliation. Baka naghihintay kayo. Magkakaroon ng reconciliation or pagkikita sa inyo. Also, is nahandito rin yung pagbabalik ng dating ikaw. Kumbaga, nahandit ko na sa sitwasyon mo na mas more ka magiging more on wiser and stronger this time. May mga ililet ko ka na, magkakaroon ka ng mga acceptance na lesson in the past, para nahandit ko na sa paglayo or pag-iwas sa mga bagay-bagay. Parang handun ka sa point na ayoko na mag-waste ng time dito, ayoko na ng bullying, ayoko na ng away, ayoko na ng conflict, ayoko na makipagtalo. Nandun ka na sa point. Parang parang you will find your peace this time. So nakita ko. Handun na yung peaceful resolution when it comes to yourself. Good ang ganda na mo. Kasi pagbabalik ng confident mo to. Yun ang parating sa'yo. Parang you're releasing the stress situation or kinakailangan na. Anong dapat niya iwasan? May may hihingi sa'yo ng tulong. Dito. Or hihingi ka ng tulong. May pagtutulungan kasi ako nakikita eh.
dapat iwasan ni Aquarius. Or ikaw o siya, tutulong. Wow. Wow, wawi. 10-10, no? Completion. Wow, ganda ng card. New beginning. Kasi completion na yan. Ingat ka sa paligid mo, ha? Kasi may mga taong matagal mo nang kilala or kilala mo na to, pero niloloko ka nila. Pinabackstab ka nila. Pwedeng dayain ka nila sa pera, dayain ka nila sa mga connected ng pera, business, o kaya is mana, bahay, lupa, sa iba. Yan, kung ano mo lang sa'yo doon. Ooh, pwedeng mamaya na. May papasok sa yung pera. Ay, ba't ganun? Ang taong galit. Dito sa sitwasyon mo, there's a victory and success ako na nakikita sa'yo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng achievement. Meron kang mga goal na gagawin o aaksyonan na maaring ito is mangyayari. Pwedeng mangyari ito within the 6 days, 6 weeks, 6 months, or by the half year of year. Pwedeng ganun, sa iba sa inyo. Ako nakikita sa inyo. Also, nandito rin yung sitwasyon na may mga material success, prosperity, and wealth situation, may magtatapos na talaga sa buhay mo. Magkakaroon ka ng transformation in life. Kasi it's more on growth ang nakikita ko dito. You are more on focusing to save money. May mga may outgoing pala, no? May ikakagulat o ikakashock ka na hindi mo aasahan o ikakabigla. Itong tao na to, hindi kayo nag-uusap nito. Or maaring na po to yung pag-uusap nyo na maaring makakatanggap ka sa kanya na text message, communication, or greetings man yan, or news. Or kung ano man yang ikagugulat mo. So, dapat mong iwasan. Ito na tayo sa dapat iwasan. Nagbigay lang ako na iba information sa inyo. Dapat iwasan, okay, dapat mong iwasan, siguro yung dito hindi siguro. Kailangan mo na daw maghigpit sa pera. Dahil iwasan mo na hindi ka maghigpit sa pera. Iwasan mo na wala kang gawin sa mga bagay to be stable. Ganyan. Kumbaga, iwasan mo na rin yung hindi ka matuto sa nakaraan. Iwasan mo na hindi ka maging malakas o matibay o mas maging matalino this time. Ginagawa na po niya. Pero thank you po. Yun ang sinasabi. Basta sundin mo lang tayo yung nararamdaman mo in a good way. Alam ko naman na medyo malambot ka. No? Kind ka naman. And iwasan mo yung mas stagnant. Yan. Iwasan mo mas stagnant. Iwasan mo na hindi ka makapag-let go o hindi ka makapag-move on sa mga bagay-bagay. Kung meron man. No? Iwasan mo, syempre yung alam ko naman na hindi ka pala-away yan. Umiwas ka na lang kung may mga pagtatalo o galit o puot, iwas ka na lang. No? Malaki man o maliit yan. And then also, iwasan mo na lang yung mga pagkaroon ka ng mga pagpapaliban, ganyan, at mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Kumbaga, finish the unfinished din ang sinasabi dito. Put some effort. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya ni Aquarius. Sino ka? Sino kayo? Love. Ay, death? Death agad? May nawala sa buhay nyo? Diba, andito siya, oh. Either may nawala sa buhay nyo, no? Or mawawala. Pwede rin ito tingnan natin. Oo nga. Okay, kung kayo is single, is merong tao dito. Teka lang.
Merong tao? May tao? Na dati mo na 'tong kakilala. Kilala mo na siya, eh. Kilala mo na 'to, maaaring kababata mo, ganyan. Maaaring nakilala mo na talaga siya. Stable 'to sa buhay. Stable siya sa buhay, oh, 'di ba? Maaaring nakausap mo na 'to or nagkita na kayo kasi nakita ko parang may saya. O kaya handun yung peaceful situation. Maaaring kapag kausap mo siya, relax ka sa kanya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Dito, may makikilala ka daw na, pero wag ka daw magmadali. No? Wag kang magmadali sa mga bagay-bagay. Kumbaga, you need to trust to your intuition. Pero may parating sa iyo. Pero kung yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito, mas more on focus kayo ngayon sa mga anak nyo. Kung meron ka mang anak, no, or nahandun ka sa sitwasyon mo na mas gusto mo mag-isa. Mas nagpo-focus ka ngayon sa sarili mo. Kumbaga nahandun ka nagpo-focus ka na ngayon this time sa gusto mo kasi magnegosyo or may mga leadership part sa'yo na gusto mong gawin, pwedeng nahandun ka sa point na yon. O kasi, handun din yung point na may mga gusto ka munang tulungan bago pero may darating at darating sa'yo. May darating pa rin sa'yo. Sa mga gusto ha, pero sa iba dito kontento naman. Mas mahal nila ngayon yung sarili nila dito. Tsaka yung mga mahal na nakapalit. Okay, kung kayo nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay dito. Kung titingnan ko dito, naging matagal din kayo nito. Andito yung sitwasyon na sobrang there's a deep wound or there's a battle happen in this situation. Nagkaroon ng pagsisisi or hando talaga yung failure situation. Handoon yung sitwasyon na nagkaroon ng attraction with someone. Kasi ito is, ang nakita ko dito kasi, lumapit ang isa, kaya siya naakit dito. Pero nakikita ko, nagkaroon sila ng, pareho silang may past. Ibig sabihin, kaya kayo nagkahiwalay, either itong karelasyon mo is kayo, tapos yung nakilala niyang tao, meron din yon. Kasi may past ako nakita. Tapos nagkita sila. Okay. And then yun, nagkaroon sila ng connection. Kaya kayo nagkahiwalayan. Pero ang nakita ko ito talagang you value this person. You love and care and value this person. Ang nakikita ko nga dito parang nanghihinayang ka, no? Pero nandun pa rin yung, alam mo yung dumating yung time na umasa ka pa rin na magkakaayos, pero hindi na pala. Hanggang sa dumating na nag-zero, no? May sabihin, nagkaroon ng paglaya ang bawat isa. Yun. Sorry kung ikaw man ito. Okay, when it comes naman sa mga magkakarelasyon dyan, tandaan mo, babasahin ko lang nasa baraha. Pagdating sa magkakarelasyon dyan, sa nakikita ko dito, hindi maaalis sa isang relasyon na magkakaroon kayo ng mga disappointment in life. Pwedeng madi-disappoint ka sa kanya or madi-disappoint siya sa'yo. Or maybe, sa part niya, may lungkot at may disappointment na nangyari. Or sa part mo, may lungkot at may disappointment na nangyari. Pero nagkakaroon ng pagtutulungan. Sa nakikita ko dito, maring may anak din yung iba. 3, 4, or 2. Sa nakikita ko dito And also, handun naman yung pagiging matatag. Ang hindi ko lang maintindihan, magkaiba kayo ng energy ng connection mo dito. Hindi ko alam why, pero magkaiba kayo ng energy. Yun. Kasi isa medyo may siguro handin yung siya yung nagli-lead when it comes in this relationship. Pwedeng ganun. And then yung isa nagpa-follow. Pareho naman kayong leadership. Pareho kayo nagli-lead. Pero ang isa is mas masyadong hindi ko naman, mabait naman, pero hindi yung kailangan din na siya. May mga bagay siya na kailangan siya yung masunod, ganyan, hindi sa point na yun. Kung may third party dito, ate may third party ba? Sa mga may third party, yes, may 2 tao ako nakikita dito. Kaya mag-ingat ka na lang. Pero alam nyo naman gagawin nyo dito. Ingat ka na lang. May iba dito is third party. Tingnan natin ang iyong money. Money po ni Aquarius. Pag wala naman, edi yun yung sinabi ko.
May mga pinagdadaanan lang kayo sa mga walang third party. Natural kasi sa relasyon nyo, dun nga nagiging matatag, di ba? Ay, wag lang talaga magloloko, ibang usapan na yun. Parang ako yung naapektuhan no? Bugbugin natin. Sabi ka na. Pagdating sa yung money, mag-ingat ka. Mag-ingat ka pagdating sa pera mo. Pwedeng maulit ang nakaraan o ang mga naganap sa nakaraan. And also, pagdating sa pera mo, may tao na hindi siya nagbibigay ng effort pagdating sa usapan na connected ang pera. Para na hindi siya sa point na, sorry. Para na hindi sa point na gano'n, nag-apology siya sa'yo. Ala, wag naman. Iba, wag naman kamo. Jordan siya na yun. Ganon. Pero hindi ko lang maintindihan bakit yung if ever na yung tao na yun, sana hindi ikaw yun. Yung tao kasi na yun, kahit na gano'n yung apology siya, sabihin niya sorry, tapos hindi siya nagbibigay ng effort, pero ang daming nasa isipan niya na maaring binibili niya. Magiging magastos tong tao na to. Kumbaga, hindi ka pa niya unahin, ano? Diba? Huwag naman ganun. Okay, basta mag-ingat ka daw sa pera mo kasi pwedeng maulit muli ang nakaraan. Huwag ka daw magmamadali. Pag-isipan mo ang mga bagay-bagay kapag connected na ang pera. Kasi pwedeng mag-mess. Try to make it balance yung pera mo, no? May, iba dito, no? May mga achievement naman daw pagdating sa pera. Ibig sabihin, hindi malaki, pero there's an achievement ka na ma-receive. May stability, success, prosperity naman ako nakita. Magkakaroon, another message, magkakaroon ng mga celebration, getting together, celebration, happiness, fun, either getting together ng close relationship, family unity reunion, and ganyan, surprise parties event. May mga ganon. And may pag-uwi. Hindi ko alam in what way. Pwedeng within the 4 days, 4 weeks, 4 months, or kung ano man yan, kung kailan man yan. Magkakaroon mga coming home. Uwi ka ba ng probinsya? Uwi ka ba ng kalapit baryo? Uwi ka ba ng bansa? Or someone? Uwi, galing probinsya, galing ibang bansa, o galing baryo. May pauwi. Ako nakikita sa iyo. Alam mo, may good karma ka na darating sa iyo, oh. Magkakaroon ng mga union. May good karma na parating sa iyo. Iba dito may papasok daw na pera. Advice. Okay, when it comes sa, ang ganda. Magkakaroon ka na connected sa isang lalaki at sa isang babae. Isa dito, magulang to. Pwedeng, sa iba naman sa inyo, hindi man siya magulang, dalawang babae. Pwede ikaw isa dun sa babae na yon at isang lalaki. Ganyan. Or vice versa. Dalawang lalaki o isang babae. Kasi bisan vice versa nangyari. Okay, within the 3 days, 3 weeks, 3 months, magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo. Ate, anong mangyari? Magkakaroon sa iba sa inyo ng mga development, renewal, abundance, happiness, kasiyahan. Or may mga papasok na mga bagong idea or mga bagong opportunity sa buhay mo. Na maaaring ito is pupukusan mo na. Yun na nakita ko. You need to trust to your intuition. No? Alam mo, kahit pilitin mo yung sarili mo, na gamitin mo na yung utak mo, than to your heart, hindi, natatalo ka ng emotion mo. Ang hirap, ano? Ganun ang mga Aquarius. Dito, sa nakita ko sa iyo. May tao na umiiwas or lumalayo, parang ganun. Ikaw or someone. When it comes to your advice, pahalagahan, mahalin mo ang sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Gamitin mo na ngayon yung isipan mo or your intellect or your wisdom than to your heart. Huwag mo kakalimutan na magsalita ng no kung kinakailangan. Tumaha ka ng bagong direksyon o bagong path sa buhay mo.
tanungin mo rin yung sarili mo kung ano yung makapagbibigay sa'yo ng happiness and fulfillment and joy when it comes sa sarili mo. May mga bagay na kinakailangan mo ng i-withdraw, i-let go, or you need to skip sa isang bagay na hindi ka magwo-work doon, no? Baguhin mo yung mga perspective in life. Huwag ka daw magsayang ng oras o ng emotion sa mga sitwasyon na ikakalugmok mo pababa. Yun ang sabi dito. And you need to be maging devoted ka doon sa bagay na gusto mong gawin this time. At magsasucess daw iyon. Trust your intuition. Arigato namaste, God bless.